Isa sa mga nabubuong rivalry ngayon ang napapadalas na pagkukrus ng landas ng bansang Pilipinas at Japan. At tila mas nagiging malalim pa ito sa kaliwat kanan ng pagkakatalo ng Pilipinas sa kamay ng mga Hapon. At bilang lang sa kamay ang mga tagumpay ng Pilipinas kontra sa Japan ngayong taon, na nitong nakaraan lamang nanalo si Gio Santissima kontra sa isang Hapon. At mas tumitindi pa ang rivalry ito gawa ng maraming match-up na nangyayari ngayong taon sa pagitan ng Pilipinas at ng bansang Hapon. Hindi na bago sa Pilipinas ang magkaroon ng karibal sa mundo ng boxing at tumatak sa mga Pinoy ang rivalry ng Pilipinas at Mexico na nagbigay ng maraming magagandang laban nitong nakalipas na mga dekada. At ang rivalry ito ay minahal din ng buong boxing world sapagkat pag ang Pilipinas at ang Mexico ay nagtagpo sa ibabaw ng lona, ito ay sigurado na bakbakan to the max dahil magpapakita ng parehas na warrior style ang dalawang lahi. Kaya naman ang namumuong rivalry ng Japan at Pilipinas ay lalong sumisiklab. Sa dami ba naman ng magagandang match-up na naiproduce ngayong taon ng Pilipinas at Japan. Pero alam nyo ba, ang pretty boy ng Pilipinas at ang monster ng Japan ay muntik na noon na mag-cruise din ang landas dahil sila ay naitakdang maglaban noon. At kung di kayo naniniwala, panoorin nyo na lang ito at tanungin nyo pa kay pretty boy Jerwin Ancahas. Naalala ko nung lumaban ka sa Australia, may tinalo ka na Japanese. Noon tapos parang hinamon ka ni Inoue. Yes po, talagang totoo po yun sir, kasi yung time na yun parang alam nila na na-injured tayo sa kamay nung time na yun sir. At yun nag-ano sila muntik na nga po mangyari yun po na makalaban siya at pero siguro nalaman nila na gumaling naman uli, parang hindi natuloy. At tila nakatunog nga ang kampo ni Monster Naoya Inoue na ang ating pambato ay may injury pala, at tila nakaamoy ang kampo ni Naoya the Monster Inoue na malaking tsansa na manalo dahil ito'y nagmumukhang partida dahil injured nga si Jerwin Ancahas. At sa panggugulang nga ng kampo ni The Monster, parang hindi naman nagmumukhang monster ang galawang gustong labanan ng injured fighter na hindi 100% ang condition sa laban. Nako, mukhang naniniwala na yata akong tortol talaga itong si Inoue. At dahil dyan, samahan nyo ako at panoorin ang mga panahon na muntik na mag-cruise ang landas ng dalawang dekalibreng boksingero ng Japan at Pilipinas. July 2, 2017, ginanap ang Jerwin Ancahas versus Teiro Kinoshita sa isang undercard ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao kontra kay Jeff Horn na ginanap mismo sa bansa at home crowd ng The Hornet na si Jeff Horn. Yan ay ginanap sa Suncorp Stadium, Brisbane, Australia. Sa mga panahong ito, si Teiro Kinoshita ay may record na 25 wins, 1 talo, 1 draw, at 8 sa kanya mga panalo ay via knockouts. Ang kartadang ito ay nagpapatunay lamang na hindi basta-basta ang Japanese fighter na kakaharapin ng ating pretty boy na si Jerwin Ancahas na pambato ng Panabo City. At ang nag-iisang talo ni Teiro Kinoshita ay nanggaling sa isang World Championship fight. Kaya ang boksingerong ito ay may bubuga talaga. Sa pagpasok pa lang ng laban, ang presensya ni Jerwin Ancahas ay napansin agad ng commentators, lalong-lalo na si Timothy Bradley. At mapapansin natin sa labang ito, si Jerwin Ancahas ay kumukuha pa ng reteam dito sa first round. Pero ang galawan ni Ancahas ay halatado na siya ay isang world champion dahil sa kanyang forma at mga diskarte sa unang round. Sa pagtapos ng unang round, kitang-kita na hindi makaporma ang Japanese fighter sa ating kababayan. Pagpasok ng round number 2, kitang-kita naman nagpalitan ng mga 1-2 combinations ang dalawang mandirigma. At sa round na ito, dito na nagkaroon ng cut sa kanang mata ang Japanese fighter na si Teiro Kinoshita. At sa huling minuto ng round number 2, nagpasya na ang referee na ipacheck sa doktor ang mata ng Hapon. Sa round number 3, nagpapakawala si Jerwin Ancahas ng mga matutulis na jabs na naging dahilan para dito sa Japanese fighter na hindi makapasok o hindi makapatama ng magandang suntok.
At gulping-gulpi nga ang hangin dito kay Teiro Kanashita dahil sa bawat suntok na kanyang binibitawan, walang tumatama kay Jerwin at puro hangin lang ang kanyang nasusuntok. At tinapos ni Jerwin Ancahas ang round number 3 ng swabing-swabe. Samantalang ang hapon naman, basag ang muka at puro dugo na rin. At pagpasok ng round number 4, ilang kombinasyon ang pinakawalan ni Jerwin Ancahas sa katawan ng Japanese fighter. Matapos ang round number 1, 2, 3, kitang-kita natin dun na ang target ni Ancahas ay ang pagmumuka ni Kinoshita. Pero sa round number 4, tila nagbago ang ihip ng hangin at sa katawan na bumibira si Jerwin Ancahas. Hanggang matapos ang round number 4, tila walang naging sagot si Teiro Kanashita sa mga banat ni Jerwin Ancahas. Pagpasok ng round number 5, tila nabuhayan ng Japanese fighter at tumatama na kahit papano kay Jerwin Ancahas. Sa kabila ng basag na muka, patuloy pa rin ang pagsusumikap ni Teiro Kanashita na magpakawala ng mga suntok at pilit na gustong tamaan si Jerwin Ancahas. Pero sa round na ito, hindi pa rin umuubra ang ganitong estilo kay Jerwin Ancahas. Ang round number 5 ay ang pinakamagandang pinakita ni Teiro Kanashita sa buong laban. Pero tinapos ni Jerwin Ancahas na malakas at mas epektibong mga patama na makikita natin sa huling segundo ng round number 5. Round number 6, sinimulan ni Jerwin Ancahas ng 3-punch combination na tila nagpapahiwatig na hindi na matatapos ito sa 12 rounds. Masasabi natin na napakatibay ni Teiro Kanashita sapagkat kahit na merong cut sa mata at pamamaga at marami ng tinanggap na malalakas na suntok, nananatiling nakatayo at lumalaban sa bakbakang ito. Matapos ang round number 6, isang malapelikula na may ituturing itong bakbakang ito sapagkat sa kabila ng basagang muka at puno ng dugo, tuloy pa rin at lumalaban ang Japanese fighter na parang nanonood tayo ng Rocky movie. Pagpasok ng round number 7, tuloy pa rin ang gulpihan sa pagitan ni Ancahas at Kinoshita at ang dalawang lahi ay nagpapakita ng isang magandang laban. Sa kabila ng damage sa pagmumuka ni Kinoshita, lumalaban pa rin siya at gustong makuha ang world title ni Jerwin Ancahas. At sa lumipas na 6 na rounds, nagpakawala si Jerwin Ancahas ng 299 punches at 107 dito ay tumama na merong percentage na 36%. At si Kinoshita naman hindi nalalayo na nagpakawala ng 221 shots o punches at 99 lamang dito ay tumama at may percentage na 18%. At tila unti-unti na nagbubunga ang mga body shots na pinakakawalan ni Jerwin Ancahas at nakikita na natin ang paghina ni Kinoshita. At ilang segundo pang lumipas, isang matinding kanan ang tumama sa bodega ni Teiro Kanashita at dito na nga siya bumagsak at napaluhod. Sinubukan pa rin ni Kinoshita na tumayo pero nagdesisyon na ang referee na iihinto na ang laban para hindi na lumala ang damage na natamo niya sa labang ito. At dito na nga nagwagi si Jerwin Pretty Boy Ancahas via TKO sa round number 7 at kitang-kita sa mga Pilipino na nandirito sa Brisbane ang kanilang saya na makita ang kanilang kababayan na magwagi sa isang magandang performance. At ilang taon nang lumipas, ito na, nagkita na rin si Jerwin Ancahas at Naoya Inoue dahil nagtagpo sila sa IBF Convention sa Macau noong May 2019. At dito, nasapawan ni Jerwin Ancahas si Naoya Inoue matapos makatanggap ng isang award mula sa Jersey Joe Walcott bilang Fighter of the Year. At sa mismong buwan na ito ay may napabagsak na hapon si Jerwin Ancahas. Yan ay si Ryuichi Funai na tinapos lamang niya sa loob ng 7 rounds. Inyo pong natunghayan ang istorya sa likod ng Jerwin Ancahas versus Naoya Inoue na muntik na noon na magkrusang landas at naitakda na rin ang kanilang laban, ngunit sa hindi inaasahan hindi natuloy ang kanilang bakbakan. At masasabi ba natin na malamonster ang galawan nang lalaban ka sa isang injured fighter at nung nalaman mong magaling na ang fighter hindi na natuloy ang negosasyon at maglaban? At natunghayan nyo rin kung paano sinapawan ni Jerwin Pretty Boy Ancahas si The Monster Naoya Inoue at mas nabigyang pansin
ang ating kababayan matapos makakuha ng award sa IBF Convention. Kaya Pilipinas, tingin nyo po ba kung natuloy ang Jerwin Ancajas versus Naoya Inoue, sino ang mananaig sa dalawang dekalibre na boksingero ng Pilipinas at Japan? At huwag nyo pong kalilimutan na mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa ating channel. Salamat po.